Nagsisimula ang episode at sinasabi sa atin na nalaman na ng lahat ang tungkol sa laban nina Dogen at Tekashi. At nailathala na rin ito sa mga dyaryo kung paano pinatikim ni Dogen ng matinding talo si Tekashi, hanggang sa naospital ito. Isang dyaryo ang nagsabi na pinabagsak daw ni Dogen si Tekashi sa isang hampas lamang. Habang ang isa naman ay nakasaad na hinatulan ng sexual harassment si Tekashi sa pambabastos kay Miss Juyon, dahilan para sabihin ng mga tao na deserve ni Tekashi ang maospital. Sinubukan din nilang kunan ng panayam si Dogen ngunit katulad ng inaasahan, ay hindi ito nagsalita. Sa kasalukuyan, ang mga balitang ito ay naging headline sa lahat ng pahayagan at dito na rin tuluyang nakilala si Dogen bilang isang S-rank sa harap ng buong mundo. Sa Seoul ay nag-uusap sina Chairman at ang kanyang assistant tungkol dito. Tinanong ni Chairman, totoo ba na sila mismo ang humawak sa kasong ito? Sagot ng assistant, ay tama ang balita. Totoong nangyari ito at kumakalat na sa mga tao. Pati ang Japanese Hero Association ay kinumpirma at itinigil ang investigasyon. Sabi ni Chairman, ayon sa report, ay mismong si Tekashi na mismo ang tumakip sa isyu at inamin ang kanyang pagkakamali. Isang yakuza na aamin ng kasalanan, hindi yun posible. Siguradong may dahilan sa likod nito kung bakit gusto rin ng mga Hapon na huwag pag-usapan ang pangyayaring ito. Tinanong siya ng assistant, sa tingin mo ba, ay may taong nasa likod nito? Ngumiti si Chairman at sinabi, hindi ko pa alam. Pero sigurado ako na malapit ng tumutok ang buong mundo kay Dogen, at mawawala ang balanse sa pagitan ng mga hero sa mundo dahil nagkaroon ng Korea ng isa pang S-rank hero. Nag-shift ang scene papuntang hotel sa Brazil. Dito sinasabi na ang mga Korean hero na nauna nang dumating ay nasanay na sa klima at lugar. Pamilyar na sila sa environment at nakikihalubilo na rin sila sa mga hero mula sa iba't ibang bansa, nagbabahagi ng kani-kanilang plano bilang grupo at personal na strategy. Isang araw na lang ang misyon at ngayong araw ay may pre-battle party sila. Si Juyon ay naliligo para maghanda sa party. Di kalaunan ay lumipat ang eksena sa party area, at syempre, ang bituin ng gabing iyon ay walang iba kundi si Dogen, nakasuot ng coat at napakagwapo. Halos lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Nakikipag-usap siya ng pamilyar sa iba. Nandyan din si Jung In-jo at sinabi niya na dahil sa laban nina Dogen at Tekashi, ay nakatuon ngayon ang atensyon ng lahat kay Dogen. Bata pa siya at hindi man lang nasugatan, pero napa-ospital niya si Tekashi. Naroon din si Juyon sa party at napakaganda ng itsura niya. Ngunit nakaupo lamang siya sa isang sofa ng mag-isa, tinitingnan si Dogen. Tinanong siya ni Jung In-jo, Juyon hindi ba sa tingin kapag ikinumpara natin ang sarili natin kay Dogen, ay parang ordinaryong tao lang tayo? Hindi sumagot si Juyon, mukhang nalulungkot at malalim ang iniisip. Nagtanong ulit si Jung In-jo, Uy Juyon, ano ba nangyari sa'yo, nakikinig ka ba sa akin? Pero hindi sumagot si Juyon. Tumingin si Jung In-jo sa iba at nagsabi, ano bang nakita mo at bigla kang nawalan ng gana? Samantala, si Dogen ay nakikipag-usap sa dalawang tao, isa rito ay babae na nakatayo ng malapit sa kanya, na halatang interesado kay Dogen. Nakikipag-usap si Dogen ng sobrang friendly, parang magkaibigan lang. Ang babae ay si Gloria Tyler, S-rank hunter mula Amerika at kinikilalang pinakamagandang babae sa buong mundo. Tama, number 1 siya sa listahan. Nang makita ito ni Jung In-jo, ay tinapik niya ng malakas ang likod ni Juyon at sumigaw na walang mangyayari kung nakaupo ka lang at masama ang mood. Tumayo ka dyan at sumama sa kanila. Nagulat si Juyon at nagsabing, ha, ako. Sagot ni Jung In-jo, tama, ikaw nga. Napansin ito ni Dogen. Nagsimulang maglakad si Juyon. Papunta kay Dogen ngunit parang may kakaiba siyang nararamdaman, nahihiya. Napansin nilang dalawa ni Gloria ang paglapit niya. Nahiya si Juyon, at natatawa naman si Dogen sa reaksyon niya. Umalis si Gloria para bigyan sila ng privacy at sinabi, Great meeting you Castle. Magkikita pa tayo. Napasimangot si Juyon at nagtanong kung sino si Castle. Sinabi ni Dogen na iyon ang pangalan niya. Nagulat si Juyon, meron ka palang English name. Malungkot na sabi ni Dogen na pangalan niya iyon bago ang pangalang Dogen. Ngunit sa totoo lang, ay iyon ang pangalan niya sa nakaraang buhay kung saan tinatawag siyang Castle. Dahil dito ay nagtaka si Juyon kung tumira ba ng ibang bansa si Dogen noong bata pa ito.
Ngunit iniisip niya sa sarili, pero nag-research ako noon at wala namang lumabas na ganoon sa record. Nagsimangot si Juyon, bakit hindi mo sinabi ito sa akin noon? Samantala, si Kang Yung ay nakatingin sa kanila mula sa malayo. Nagmumura siya, buwisit na Tekashi, ni isang tao hindi naasikaso. Mukhang ako na mismo ang papatay dito. Dumaan doon si Juyon at narinig niyang sinabi nito kay Dojan na kailangan itong maging alerto ka mula ngayon. Kahit mas malakas ka sa lahat, ay hindi ibig sabihin laging harapan ang atake. Maraming kasamahan si Tekashi na gustong saktan ka. Sabi ni Dojan, kalimutan mo na yan. Sagot ni Juyon, paano ko kakalimutan, delikado sila. Mayabang na sinabi ni Dojan na para sa akin, ay parang mga batang nagyayabang lang yan. Kunwari ay mga pulido, ngunit mga duwag naman pala. Sinadya lakasan ni Dojan ang boses niya kasi alam niyang pinapanood siya ni Kang Yang. Ang mga katulad nila ay insekto lang sa harapan ko, sabi pa niya. Dahil dito, ay nagalit si Kang Yung at sinabi sa sarili na siya mismo ang papatay kay Dojan. Habang si Kang Yung ay umuugat na ang pagmumuka sa galit, si Dojan naman ay tumatawa lang. Natapos ang party at gabi na. Dumating si Dojan at ang kanyang team pabalik sa center sa harap ng rift. Ngunit iba ang pakiramdam nila dito, napansin nilang mas malakas ang daloy ng energy at may madilim itong aura. May nagsabi, bakit tayo matatakot, may dalawa tayong S-rank hero. Sumang-ayon si Jung Injo at sinabing habang nandito si Dojan, ay walang magiging problema. Kaya sa huli, ay iniutos niya sa team na pumasok na ang lahat. Ngunit may kakaibang nararamdaman si Dojan. Habang ang iba ay nagtatawan, ay ito ang unang beses na makikitang pinagpapawisan si Dojan. May kakaiba siyang nararamdaman sa lugar na ito, at walang ibang nakararamdam maliban sa kanya. Nagtaka si Juyon at tinanong si Dojan kung ano ang problema. Sagot ni Dojan, hindi mo ba nararamdaman na may kakaiba? Tinanong rin ni Juyon si Jung Injo pero wala rin itong naramdaman. Tumigas ang ekspresyon ni Dojan, sinasabing tumaas ang concentration ng mana sa lugar na ito. Ngunit habang pumapasok silang lahat sa rift, ay hindi nila namalayan ang isang nilalang sa ibabaw ng puno. Sa hawak nitong telepono, ay nakasulat ang numerong 23.61%. Sabi ng misteryosong nilalang na hindi na magtatagal, ay aabot na sa 30% ang concentration ng mana. Hindi pa natin alam kung ano ang ibig sabihin nito, malamang malalaman sa susunod na mga kabanata. Tiningnan niya ang team ni Dojan sa ibaba at sinabing masarap sigurong patayin ang mga insektong ito. Sana mamatay na lang daw sila rito at mas makakabuti iyon sa kapakanan nila. At sa isang iglap, ay biglang bumigat ang mana at halos hindi na makahinga ang team ni Jung Inju. Napagtanto ni Dojan na tuluyan nang nagbago ang density ng mana dito, hindi na ito katulad ng dati. Nagpanik si Juyon dahil ngayon lang niya nakita si Dojan na ganito kabalisa. Pareho nilang naramdaman ang panganib, nakakasiguradong may hindi tama sa rift na ito. Pinakalma ni Jung Inju ang kanyang team, sinasabing siguro ay characteristic ito ng rift. Kaya tumaas ang mana density. At dahil dito, ay naging mabigat ang katawan nila kaysa dati. Sinabi niya, ayusin ninyong lahat ang sarili ninyo agad, mag-ingat kayo at manatili sa formation. Tinawag ni Jung Inju sina Juyon at Dojan at sinabing, pwede ba ninyong tulungan ang lahat sa pag-maintain ng formation at bantayan ang kanilang kaligtasan? Sumagot si Juyon na kaya niyang gawin iyon. Sumang-ayon din dito si Dojan, naisip niya na tama ang ideyang ito para mapanatili ang safety ng lahat hanggat hindi pa nila mahanap ang ugat ng problemang ito. Bago sila sumulong, ay sinabi ni Jung Inju sa lahat na anuman ang mangyari, ang pangunahing layunin nila ay isarado ang rift na ito. Saglit na sumigaw ang team ng Yes Captain, at tumuloy na sila. Si Jung Inju ang namumuno, at lahat ay sumusunod sa kanya. Habang papasok ang team ni Dojan sa sentro para sa rift mission, sa ibang lugar naman sa Brazil, sa rift malapit sa Manaus, isa sa pinakamalalaking lungsod sa North Brazil, ay isang joint team mula France, Korea at Brazil ang pinadala para i-clear ang rift doon. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, ay isa-isa silang pinapatay. At ang pumapatay sa kanila ay mga halimaw na mukhang bubuyog, pero hindi sila bees, kundi hornets. Mayroon silang napakabilis na galaw at matalim na sting na kayang pumatay sa isang atake lamang. Parang langgam na pinapatay ang mga tao,
Wala na silang oras para malaman kung saan nanggagaling ang atake. Hindi makapaniwala ang natitirang mga miyembro na ang isang napakalakas na team nila ay na-wipe out sa maikling oras lamang. Kasama sa team na yun mula Korea, ay si Park Hae-yeol. Nagulat siya sa nakikita, ang mga Killer Hornets na ito ay pumapatay sa mga C-rank heroes na parang wala lang. Habang sinasabi niya ito, ay biglang bumagsak sa harap niya ang isang A-rank hero, diretsyong galing sa ere. Tumalon siya para umiwas, at tumama sa lupa ang kasama niya at agad na namatay. Hindi makapaniwala si Park Hae-yeol na isa-isa silang pinapatay, ang mga Hornet ay walang awa. Biglang isang Hornet ang umatake kay Park Hae-yeol sa buong bilis. Ngunit si Park Hae-yeol ay isang sikat na Korean S-rank hero, kaya hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Ginamit niya ang buong lakas niya at binigyan ng malakas na suntok ang Hornet, tumilapon ito pero hindi namatay. Napamura siya sa sarili, sa normal na sitwasyon, ay isang suntok lamang niya ay sapat na upang wasakin ang mga Hornet na ito. Ngunit dahil sa kakaibang bigat ng katawan niya, ay nahihirapan siyang gumalaw. Habang nag-iisip siya, ay tumatakbo ang team para iligtas ang mga sarili. Pero ang mga Hornet ay nag-teamwork, dalawang Hornet ang humawak sa magkabilang braso ng isa niyang kasama, at ang pangatlo ay umatake mula sa likod. Hindi na mabilang kung ilan ang natitira sa kanila. Lumipat naman ang eksena sa team ni Dojan. Hirap na hirap silang umiwas sa isang malaking axe attack mula sa mga Black Orc. Mas kakaiba ang itsura nila at punong-puno ng killing intent ang mga mata. Sabi ng lalaking may mahabang buhok, ang weird bakit napakalakas nila. Iyon din ang iniisip ni Jung In-jo, kailan ba naging ganito kalakas ang mga Black Orc? Sinubukan ng isang green shirt member nilang umatake ng buong lakas, at may isa pang member na susunod dapat, pero walang epekto ang atake nila sa orc. Mabilis nitong tinaas ang axe para umatake, pero sa tamang oras ay iniligtas sila ni Juyon at iniwas sa panganib. Sinabi ni Juyon, huwag kayong basta-basta lang atake ng atake. Pagkatapos nito ay bumalik siya sa laban, lumitaw sa harapan ng isang orc. At nang akmang hahampasin na siya nito, ay kaagad siyang gumalaw ng napakabilis at pinutol ang katawan nito. Kaagad siyang naglaho sa bilis at lumitaw sa itaas at sinipa ang isa pang orc. Sinubukan siyang suntukin ng orc pero naglaho ulit siya at umakyat sa ere. Habang naghahanap ang orc, ay bumaba si Juyon at tinamaan ito ng isang malakas na sipa sa ulo. Isa pang orc ang umatake gamit ang axe, pero iyon talaga ang plano niya. Umiwas siya at tinamaan ng orc na may axe ang kasamahan nitong sinipa niya kanina, patay agad. Nagulat ang orc, ano ang nagawa ko? Ngunit wala na siyang oras para magsisi sa kanyang kasalanan at oras na para dalhin siya sa kalangitan. Sa isang iglap, ay lumitaw si Juyon sa likuran ng dambuhalang orc. At sa isang kalmadong ekspresyon, ay sinipa niya ng kay lakas-lakas ang ulo ng orc. Nalaglag ang weapon nito at bumagsak sa lupa, wala ng buhay. Sabi ng team, grabe halos nakalimutan natin na may isa pa pala tayong S-rank hero bukod kay Dojan. Ang lakas talaga ng isang S-rank, wika nila. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, ay buhay pa pala ang orc na pinatumba ni Juyon. Sa tindi ng galit, ay sumigaw ang orc, handang wasakin ang sinumang bumangga. Pero dahil sobrang ingay ng bunganga niya, ay pinatahimik siya ni Dojan gamit ang isang malakas na suntok na tumama sa mukha nito. Nabasag ang ngipin, at patay ito agad. Si Dojan ang gumawa noon, tahimik lang siyang nanunood simula kanina. Sinabi ni Jung In-jo sa sarili na kung ganito nakalakas ang monster sa simula pa lang, ay ano pa kaya ang haharapin nila sa dulo? Kahit may dalawang S-rank hero, ay magiging sobrang hirap isara ang rift na ito. Nakaupo si Dojan sa tabi ng orc, pinagmamasdan itong mabuti. Tinanong siya ni Juyon, ano ang ginagawa mo? Sabi ni Dojan, hindi niyo ba nakikita ang itim na aura na lumalabas sa katawan nila? Nagulat si Juyon, ano ang sinasabi mong itim na aura? Sabi ni Dojan, tingnan ninyo ng mabuti. May lumalabas na black na aura sa katawan nila, hindi ito normal. Ito ang dahilan kaya sila lumakas. Ngunit sa isipan, ay naguguluhan si Dojan. Alam niyang black mana ito, ngunit paano ito napunta sa mundong ito? Nagulat ang lahat, hindi pa nila iyon nakikita dati. Dahil sa tindi ng sitwasyon, ay hindi na nila malaman ang gagawin.
Habang si Dogen naman ay patuloy na sinusuri ang katawan ng Black Orc para alamin ang iba pang detalye.